Congrats tayo. Salamat sa inyo. Uy! Ang taas ng budget natin para sa event na to ah. Bawasan natin yung budget para may extra income tayo lahat. Meron na tayo bagong board kaya. Bang bago pa. Ano to? Parang maling ginawa mo. Kaya ginawa ko lang ng mukha ng iyo. Ginawa mo kayo inuutos kayo, bakit nga ba ito? Ang dali-dali na pinapagawa sa'yo, hindi ko magawa ng tama. Pare, nakabisita ka. Ako nga pala, tatapusin sa nahalala. Hanapan ko sa'yo. Natutuwa kami ipakilala sa inyo ang ating mga kandidato para sa pagka-chairman. Una, Ralph Clarence Jose. Franz Andre San Gabriel, RJ Takashita, at Mariana Cayetano. Standing before us are our candidates running for SP Chairman. Sa debate na ito, pinagsama-sama ang apat na kandidato ng tumatakbo para sa pagka-chairman. At magkakaroon sila ng pagkakataon para ipahayag ang kanilang mga plano at gagawin. Hirap na mag-desisyon. Ikaw sa mo, sino ba ba mo? Oh, hello. Asan ka na? Dito na ako. Oh, kamusta? Nakompleto mo na ba? Akala ko na lang po makakuha ng mga kandidato. Ano po ba natin makakakuha ng Alam mo, hindi pa ako chairman. Kaya nasa inyo nakasalalay kung magiging chairman ako hindi. Kaya yung sinusin may trabaho na. Ah. Yeah. Well, kasi po, focus na rin halal. Opo. Magandang hapon po. Ako po si Mariana Cayetano at humihingi lang po ako ng permission para makapagdikit ng poster sa gate niyo. Maraming salamat po. Hey ate, magandang araw po. Ako po si Andy San Gabriel, sa mga kandidato bilang district chairman. Ano po iboto mo po? Ay, pre! Ang merienda nyo. Sa boto nyo si ano, wala sa kayo kita. Salamat. Ate, kuya. Sa boboto nyo si ano, wala sa kayo kita. Boss, Security na sa ate. Pero natin kayo kita.
Magandang araw. So, hinikayan kayo na dumalo ngayong seminar upang bigyan kayo ng kaalaman patungkol sa mga karapatan at responsibilidad natin bilang isang botante. So, ano nga ba yung karapatan natin bilang isang mamamayan na napapailalim sa isang demokratikong pamahalaan? So, ito yung pagbubuto natin sa mga manunulat. Ito yung pagpili natin kung sino yung bumoto natin. At sino naman yung mga bumoto? Yung mga kalalakihan ng ba? Or yung mga mayayaman ng ba? Siyempre, hindi. Lahat tayo, bawat isa sa atin, ay may karapatang bumoto. Dahil isa tayo mamamayan. Naninirahan tayo sa ito. So, kailangan siguraduhin natin na yung mga ibuboto natin ay dapat, ayun nga, may paninindigan. Kailangan yung pangako nila ay kanilang matupad. Kailangan yung mga pangako nila kung sila'y kumakandidato ay hindi mapatalo. So, ayun, tandaan natin na ang ating boto ay mahalaga sa pagbabago. Sa boto natin, magsisimula ang pagbabago na ating inakasama. So, maging mabuti po natin tayo. Mag-isip tayo ng mabuti. So, ayun lamang. At dito tayo nagtatapos. Salamat. Sa pamamagitan ng seminar na iyon, napagtanto ko na kailangan malaman ng mamamayan kung ano ba talagang klaseng tao ang nais nilang iboto. A flap for butterfly's wings can cause a tornado. Sa panahon ng aking panunungkulan bilang SK Kagawa, nakatrabaho ko si RJ Takeshita. Kilala naman natin ang kanyang tatay na naglagay sa kanya sa pesto para umpisahan ang kanyang katayuan sa politika para palitan siya bilang mayor. Hindi pa natapos dito, namigay din siya ng pera para sa boto. Ito ba ang gusto niyong susunod na manunungkulan? Ito ba ang gagawa ng mabuting pagbabago? Chris, yung former SK Kagawa, ang trabaho nito si RJ. Sila namin yung masabihin ang posisyon natin ngayon. Responsibilidad natin sa posisyon natin. Nasa atin ang direksyon. Iboboto ko pa ba si Rolando? May kumakalat na balita na isa siyang kurap. Isa sa katangian na dapat iwasan ng bayan. Pero, hindi pa naman nakakasiguro na totoo yung balita. Pero what if nga no? Totoo yun? Kailangan kong magdesisyon ng mabuti. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng aming bayan.
Kung si Rolando ang aking iboboto, makakasigurado ba ako sa kanyang pamamalakad? Sa mga kumakalat na balita tungkol sa kanya, parang hindi siya ang dapat iboto. Delikado na pag siyang nanalo. Baka mas lumagana pa ang mga krimen kaysa sa pag-unlad ng aming bayan. Dali-dali ng pinapagawa ko sa'yo, di mo magawa! Napakaimutin mo! Sino ko ba basta-basta pumapasok sa opisina ko? Oh, Chris, ikaw pala yan. Chris na, Jay. Ito pa rin nagbabago. Pareho-pareho ka ng tatay ko. Ano ibig mong sabihin? Bakit ka ba naman rito? Narito ako, kung tigilan ka sa mga plano mo. Hindi ka naman nanalo. Hindi ako mga katulad nyo, hindi na makapagharap sa bayan. Panahon na, para tamang mga malikong sistema yung magama. Kung ganun, ikaw ang dahilan kung bakit pumalpak ang mga plano ko. Chris! Isa kang traidor! Hindi ako traidor. Dahil una pa lang, hindi na ako sangayon sa mga plano niyong magama. Ano bakit ka lang? Sir, ginawa ko yung hindi ko pa ng inisip. Uy! Taas ng budget natin para sa event na to ah. Bawasan natin yung budget natin para may extra income tayo lahat. So may pangkotse na tayo. Pangmotor pa. Bago tayo sa Kung ano balita? Kompleto mo naman. Alam mo, di ba ako chairman? Meron sa inyo nakasalalay kung magiging chairman ako eh. Kaya ayusin niyo yung trabaho niya. Oh! Anong tinitingin-tingin mo dyan? Labas! Ano na ata para gawin mo pang nawalan ng mga kalahad mo. Walang kwentang tao! Lalo po kayo kasigurado na kayo maninalo sa eleksyon. Sigurado ako na ako mananalo sa eleksyon na to. Kaya hindi ko hayaan na ako ay matalo at gagawin ko lahat para sa mga tao at para sa bayan. Hina, tabi! Oh, nakahanda na ba lahat? Alitaan na lang kita. Bakit mo ako pinapunta rito? Puro naman, sapat na yan para tigilan mo na ako at manahimik lang. Hindi ka pa rin talaga nadadala. Tandaan mo, hindi pa nagtatapos yan dito. Oh,
attorney. Kamusta? Ano meron ngayon? Good afternoon po, sir. Sorry po sa abala, pero may malaki po tayong problema dito sa headquarters. Ano? Paano nangyari yun? May kumalat po kasi sa social media na about sa corruption na ginawa niyo ng tatay niyo. Ano? Sino nag-post? Anonymous post po kasi kaya hindi namin malaman. Alam mo, attorney, malaki ang tiwala ko sa'yo. Kaya naniniwala ko na kayang-kaya mo yan asikasuhin. Medyo mahihirapan po tayo sa sitwasyon na to kasi umabot na po sa pulis yung balita. At syempre, imbestigahan na agad nila yon. Ano to? Sino kayo? Pakawalan niyo ako rito. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Masyado ka kasing madaldal. Ikaw na naman. Napakahit mo talaga. Dami mong sinasabi! Masyado kang pakailamero! Hindi ko akalain. Ikaw pala magtatraidor sa akin. Sa kang walang utang na loob! Sa lahat ng tinulong namin sa'yo, ito ang susukli mo sa amin. Wala ka talagang kwentang tao! At dapat sa'yo, papatahimikin habang buhay! Di ka magtatagumpay. Ayop ka talaga. Tandaan mo to. Di ka magwawagi. Oh, sino kayo? Sir Takeshita, you're under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. Do you understand the rights I have just read for you? Hindi ko maintindihan. Wala naman akong ginagawa masama. Presinto ka na lang magpaliwanag. Mama ka sa amin. Itawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Kaya ko kayo tanggalan ng trabaho. Sino ka naman? Ako pala yung traidor. Ano po ang kalagayan ng mga mami? Ano na po siya? Ano na po? Oo. Ito na naman. Nadukot na kita. Ano ka nakataka? Ngayon tayo nasa harap ng headquarters ni Rolando Takeshita na tumatakbo bilang SK chairman na darating na eleksyon. At kasalukuyang inaaresto siya dahil sa isang report o post sa isang social media ng kanyang ilang kaso ng graft at corruption. Kasabot ang kanyang ama na si Rodolfo Takeshita. Nagutos rin siya ng pagdukot at pagpatay kay Chris Cabe na ang nag-post ng mga ebidensya. Congrats, nagtagumpay ka. Salamat. Salamat sa ginawa mo. Sa lahat ng ginawa niyo sa city na to, deserve niya yung karma niya. Mabuti nga sa kanya yan, pre. Isang araw po, paano din po nakilala ang dating member ng SK ang nag-post ng ebidensya ng Pilipinas? Tagal na po kayo nakilala? Oo, matagal na kami magkakilala. Wala na po kami masasabi, wala na po kami masasabi. Turn left,
Turn right. Face the wall. Ang bagay sa'yo ang gamit mo ah. Ano? Masaya ka na? Napabagsak mo na ako? Di lang ako masaya. Pati mga tao sa bayan. Paano? Masaya ka din sa kulungan ah. Ayop ka! Regalo ko rin sa akin! Pag-isipan natin ng mabuti ang ating gagawing pagboto dahil ito ay ating responsibilidad at dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Huwag magpapadala sa mga mabubulaklak na salita. Suriin ng mabuti ang kandidato. Alamin ang kanilang kredensyal at records upang malaman kung sila man ay kwalipikado para sa mga responsibilidad na ibibigay ng pagiging leader. Sa paghalal, tayo ay maging matalino. Karapatan natin ay huwag ibenta. Sundin natin ang tamang pagboto. Ang pagboto ng tama ay isinasagawa hindi lamang para sa sarili o para sa ating komunidad. Ngunit ito rin ay para sa ating mga sumusunod na henerasyon, sa kabataan ng bayan na sila'y magkaroon ng magandang kabuhayan at kinabukasan.